Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dapat ang relasyon ay pandalawang tao lamang. Hindi maaaring may kahati ka pagdating sa puso ng iyong iniibig. Hindi ka maaaring pumayag na dalawa kayo sa puso ng iyong mahal. Ikaw ka barangay, naranasan mo na bang may kahati sa pagmamahal? Dear Mama Mia, ako nga pala si Marlene, 55 years old. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa nangyari sa relasyon namin ng ka-live-in kong si Andy. May 5 taon na ang nakakaraan. Naging kaklase ko si Andy nung elementary kami. Inamin nga niya noon na crush niya ako. Pero dahil mga bata pa lang kami, syempre walang nangyari. Nung nagkaedad na kami pareho ay muli kaming nagtagpo. Single siya noon habang ako naman 3 taon ng biyuda. Wala sana akong balak dati na pumasok pa sa relasyon. Pero nung sinabi ni Andy na gusto na niyang lumagay sa tahimik kasama ako, ay nagbago ang isip ko, Mama Mia. Nakaramdam din kasi ako ng lungkot dahil mag-isa na lang ako sa buhay. Hindi naman kasi kami nagkaanak ng yumao kong mister. Kaya na-tempt ako na papasukin si Andy sa buhay ko. Naging masaya ang relasyon naming dalawa ni Andy, Mama Mia. Masaya at payapa. Nagsama na rin kami kaagad dahil mas praktikal yun. Inabot ng 2 taon ang relasyon namin nang may mapansin akong pagbabago sa kanya. Mama Mia, minsan na akong niloko ng yumao kong mister. Kaya naman alam ko na yung mga sinyales kapag nagloloko ang lalaki. Lahat ng sinyales na yon nakita ko kay Andy. Hindi ko naman siya kaagad kinompronta. Dahil sa malamang, alam kong magde-deny lang siya. Naghintay pa ako ng tamang pagkakataon para masabi ko yun sa kanya. Pero napanghinaan na ako ng loob. Mas lalo pa siyang naging careless sa pagtatago na meron siyang kabit, Mama Mia. Isang araw, hindi ko na kinaya pa. Sinabi ko na sa kanya, Mama Mia, na may nararamdaman akong mali sa mga galaw at kilos niya. Pinagluto kita ng sinigang. Kain muna tayo. Sinigang na naman? Na naman? Sinigang din yung ulam na niluto mo kahapon eh. Ngayon pa lang ako nagluto ng sinigang. Tsaka wala ka kahapon. Hindi ka umuwi. Na naman. Sinigang kasi yung in-order kahapon ng katrabaho ko. Nakisabay na rin ako, kaya ako nasabi. Bakit mo sinabing sinigang na naman? Wala kasi ako sa wisyo ngayon eh. Pasensya ka na. Di pa ako nakakatulog mula kahapon sa dami ng trabahong tinambak sa akin ng boss namin. Okay. Oh, bakit galit ka? Ako? Galit? Parang ikaw nga tong galit eh. Alam mo, nakakasawa na yung ganyang ugali mo talaga eh. Kaya ayoko umuwi rito. Nakaka-stress ka kasama. Wala naman akong ginagawa sa'yo ah. Bakit ako na naman yung mali? Yung pagkakasabi mo kasi, mukha nang bibintang ka. Hindi kita pinagbibintangan. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Kilala na kita. Ay,
nakipag-away sa'yo, Andy. Ngayon ka na nga lang umuwi eh. Mag-aaway pa tayo. Ikaw tong nag-uumpisa lagi eh. Ano bang nangyayari sa'yo? Ay, alis na lang ako. Doon muna ako matutulog sa katrabaho ko. Na naman? Lagi na lang. Sino ba kasing gustong umuwi kung ganito lang ang aabutan ko lagi? Pwede ba tayong mag-usap? Wag na! Alis na ako! Andy, please! Ay, ano ba yung gusto mong pag-usapan? Bakit bihira ka na lang umuwi rito sa bahay? Di ba sinabi ko naman sa'yo na busy ako sa trabaho? Madalas doon na ako natutulog sa office. Malapit lang naman ang office mo rito sa bahay. Pwede namang umuwi ka. Ayan na naman eh. Kukontrain mo na naman ako sa mga gusto ko. Gusto lang naman kita makasama eh. Makatabi sa pagtulog. Masyado ka namang clingy. Kailangan ba lagi ako rito sa bahay? Nakakasakal ka na. Wala namang nakakasakal doon. Obligasyon mong umuwi rito dahil dito ka nakatira kasama ako. Asawa kita. Ka-live-in kita. Hindi kita asawa. Ah, okay. Pasensya na. Sabi ko naman kasi sa'yong wala ako sa wisyo eh. Sige na. Kung kailangan mong umalis, umalis ka na. Tapos kukonsensyahin mo ulit ako? Hindi. O sige, hindi na lang ako aalis. Baka isumbat mo na naman yan sa akin. Andy, Doon lang ako sa kwarto. Huwag mo na akong sundan. Kailangan ko mapag-isa. huli na to. Anong huli na? Ano na naman yan? Sino yung kausap mo nung isang gabi? Nung isang gabi? Nung Miyerkules ng gabi, nung akala mong tulog na ako. Katrabaho ko yun. Nagtatanong kung ano yung ipapasa namin. Katrabaho? Parang hindi naman. Bakit kung mag-usap kayo parang hindi magkatrabaho? Pinagdududahan mo ba ako? Pinag-iisipan mong may kabit ako? May ibang babae? Maraming babae? Iba lang kasi yung pakiramdam ko. Iba yung pakiramdam mo. O baka naman ikaw ang may ginagawang hindi maganda. Baka ikaw ang may kabit. Binibintang mo lang sa akin. Wala akong kabet. Aminin mo na kasi. Ikaw tong may kabit at pinapasa mo lang sa akin. Andy! Alis na lang ako. Ayoko muna makita ka. Magsama kayo ng kabit mo. Teka sandali, saan ka pupunta? Bahala na. Kailangan ko muna mag-isip-isip. Ayoko makita yung pagbumukha mo. Mama Mia, hindi siya umuwi ng ilang araw. Ilang beses ko siyang tinawagan para umuwi na pero hindi niya sinasagot. Naiyak na lang ako kasi ramdam kong may pagbabago na sa relasyon naming dalawa. Nung time na sinabi ko yun sa kanya, ako pa ang binaliktad niya. Ako pa ang pinagmukha niyang may iba. Samantalang siya yung nagpapakita ng mga senyales na nangangaliwa siya. Hindi ko na alam noon ang gagawin ko. Nagpakumbaba na lang ako at sinabing nagkamali ako. Doon pa lang siya noon umuwi. At mas naramdaman ko lalo ang panlalamig niya pero hindi ko na siya ulit kinumpronta tungkol doon. Natakot kasi ako, Mama Mia, na baka umalis siya ulit at hindi na umuwi kahit kailan. Kaya tiniis ko na lang ang sitwasyon namin. Pero kahit ang pagtitiis, Mama Mia, ay may hangganan pala. Nakipag-inuman ako sa mga pinsan ko nung hindi ko kinaya pa ang nangyari sa amin ni Andy. Umuwi ako noon na lasing at naabutan ko siya sa kusina. Napansin ko na nung una pa lang na nakangiti siya habang hawak ang cellphone niya. At mas kinutuban talaga ako na meron siyang iba. Nilapitan ko siya para ma-check kung sino ang kausap niya pero agad niyang tinago ang kaniyang cellphone. Ang hindi niya alam nakita ko agad ang pangalan ng kausap niyang babae. Donna. Donna ang pangalan ng kausap niya. Kinabahan ako at parang naninikip ang dibdib ko. Nagkunwari na lang ako, Mama Mia, na hindi ko yun nakita. Nagpaalalay na lang ako noon sa kanya para ihatid ako sa kwarto namin. Pero sinabi niyang may gagawin pa raw siya. Doon ako naiyak dahil naramdaman ko lalo na hindi na niya ako mahal.
Dahil sa kalasingan ko, Mama Mia, ay nagwala ako at nagulat doon si Andy. Dalhin mo na ako sa kwarto. Ang lapit lang ng kwarto. Kaya mo na yan. Hindi ko nga kaya eh. Kung kaya mo maglasing, kaya mo ring puntahan ang kwarto natin. Please naman Hindi ko na kayang pumunta ng kwarto mag-isa. Lasing na talaga ako. Matulog ka rin sa sala kung di mo kayang pumanik sa kwarto. Gusto ko sa kwarto eh. Halika na. Samahan mo na ako. Sabay na rin tayo matulog. Marami pa akong gagawin. Gagawin? Nakatambay ka lang naman dito sa kusina eh. May mga sinesend akong email. Kung marami ka pang gagawin, edi kahit titid mo na lang ako sa kwarto. Ang kulit mo naman, Marlene. Please, Andy. Hindi, bahala ka dyan. Bakit ganyan ka na ha? Ano na naman ba yan? Hindi ka naman ganyan dati ah. Ay, istorbo ka talaga, Marlene eh. Alam mo, ang dami kong kailangan gawin. Halika na nga sa kwarto. Tara na. Wag na. Wag na. Tapos ngayon ayaw ka. Ang gulo mo. Ang arte mo. Bahala ka na nga dyan. Ganyan ka na ba talaga ngayon ha? Wag mo kong umpisahan, Marlene. Dati ayaw mo ako nakikita umiinom ng alak. Pinagbabawalan mo ako kasi ayaw mo may mangyari sa akin masama dahil sa kalasingan. Pero ngayon... Kasi nakakapagod ka ng pagsabihan. Kung maglalasing ka, bahala ka sa buhay mo. Matanda ka na. Kaya wag mong asahan na aalagaan kita sa ganyang sitwasyon mo. Nagbago ka na talaga. Nagbago ka na talaga. Hindi ka naman ganyan dati. Parang hindi na ikaw yung Andy na minahal ko. Tapos ngayon kokonsensyahin mo ko dahil di mo makuha yung gusto mo? Ang gusto ko lang naman, bumalik tayo sa dati. Ganito pa rin naman tayo ah. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Hindi ako tanga, Andy! At mas lalong di ako manhead. Grabe na ang panlalamig mo sa akin. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Dati, gusto mong umuwi rito sa bahay kahit hindi kita pilitin. Mas gusto mong kasama ako. Mas gusto mong nandito lang lalo kapag wala kang trabaho. Pero ngayon, parang malaking pabor na yung umuwi ka isang beses sa isang linggo. Andyan pa rin ba tayo sa issue na yan? Sinabi ko naman sa'yo na marami akong trabaho, di ba? Ano bang mahirap intindihin dun? Akala mo ba madali ang kalagayan ko sa opisina? Kung magpapakatamad ako, tatanggalin ako. Gusto mo ba yon? Paano ang gastusin natin? Mabuti sana kung malaki ang kinikita mo sa pag-online selling eh. Matagal ka nang busy sa trabaho pero ngayon ka lang hindi umuwi. At kapag umuwi ka naman, halos hindi mo ako pinapansin. Nakatutok ka lang lagi sa cellphone mo. Kung nakatutok man ako sa cellphone ko, dahil pa rin yun sa trabaho ko. Ang kulit mo naman, Marlene eh. Masyado kang clingy. Talo mo pa yung mga kabataan ngayon na kailangan kadikit lagi yung karelasyon nila. Matatanda na tayo. Lipas na tayo sa ganyan. Sana maintindihan mo na kailangan ko magtrabaho. Para rin sa atin tong ginagawa ko. Hindi naman issue sa akin yung trabaho mo eh. Ang sa akin lang sana, huwag kang manlamig. Huwag mong iparamdam sa akin na hangin lang ako sa paligid mo. Asawa mo ako. Kausapin mo ako. Lambingin mo ako. Mahalin mo ako. Sobra naman na ata yung pagiging demanding mo. Kung ganito na lang lagi eh. Hiwalayan mo ako. Yan naman lagi sinasabi mo sa tuwing sinusubukan kitang kausapin sa problema natin. Lagi mo na lang ako tinatakot na iiwan mo ako. Kung yan na lang ang solusyon para makakuha ako ng peace of mind, bakit hindi? Sige, maghiwalay na lang tayo. Mabuti pa nga. Wag! Ayoko! Hindi ko kaya! Huwag mo akong iwanan! Di mahal na mahal kita! Hindi na! Ayoko na talaga! Gagawin ko lahat! Huwag mo lang akong iwan! Kung gusto mo, iuwi mo na lang dito yung babae mo! Babae? Yan na naman ba tayo? Mangbibintang ka na naman? Tama na to! Ayoko na talaga!
Hihiwalayin na kita! Andy! Saan ka pupunta? Andy, wag mo akong iwan! Andy! Hindi na naman umuwi noon si Andy, Mama Mia. Nagkulong na lang ako sa kwarto. Wala akong ibang ginawa kundi umiyak. Hindi ko na sinubukang tawagan pa siya dahil alam ko namang hindi niya rin iyon sasagutin. Wala akong ibang pinagsabihan sa mga nangyayari sa aming dalawa ni Andy. Naisip ko kasi na baka pilitin lang nila akong iwan si Andy. Hindi ko kayang mawala si Andy sa buhay ko, Mama Mia. Ayoko ring masira noon si Andy sa paningin ng mga mahal ko sa buhay. Kaya naman mas pinili ko na lang itago yung nararamdaman ko. Pero Mama Mia, aabot ka rin siguro sa punto na mapapagod ka na sa sitwasyon mo, lalong-lalo na kung sobra na ito. Gumawa na ako noon ng paraan para matuldukan ang lahat ng katanungan sa isip ko na nagpapahirap sa akin. Sinearch ko sa social media ang pangalang Donna na nakita kong kausap ni Andy. Hindi naman ako nahirapan noon dahil nakita kong friend ni Andy sa Facebook ang Donna yun. Naisip kong madalas na nilalike ni Andy ang mga pictures ni Donna. Mama Mia, nakapublic kasi ang post ni Donna. Kaya madali kong makita kung sino ang nagre-react sa kaniyang mga post. At nakita ko na madalas may interaction silang dalawa ni Andy. Nakaramdam ako noon ng kakaiba. Pero ayokong pangunahan ng kaba ang pagdedesisyon ko. Kaya naman minabuti kong mag-imbestiga pa. Pinagdasal ko, Mama Mia, na sana wala akong ibang mahagilap. Bawat ebidensya kasi na nakikita ko noon ay nakakadagdag ng kirot sa aking puso. Naisip ko paano pa kaya kung makumpirma kong babae nga ni Andy si Donna. Naisip ko, Mama Mia, kung ano yung susunod kong dapat gawin. Makakayanan ko kaya ang lahat? Ito ang mga katanungan na nasa aking puso. Mama Mia, 2 linggo mahigit ang nakalipas nang ma-confirm kong may relasyon nga sina Donna at Andy. Nanginig ako sa galit at sa sakit. Ilang beses kong inisip kung saan ba ako nagkamali at kung ano ba yung naging pagkukulang ko. Hindi pa rin noon umuuwi si Andy kaya nararamdaman kong magkasama silang dalawa. Kaya inalam ko kung saan nagtatrabaho si Donna para kausapin ko siya. Kinalma ko muna ang sarili ko dahil baka makagawa ako ng isang bagay na pagsisisihan ko. Gusto ko lang noon malaman kung anong meron sa Donna na yun para siya yung uwian ni Andy at hindi ako. Iniyak ko muna lahat sa bahay bago ako umalis para puntahan si Donna. Habang nasa biyahe ako papunta kay Donna ay pre-practice ko pa lahat ng dapat kong sabihin at lahat ng dapat kong itanong sa kanya. Mama Mia, nakarating ako sa isang lumang hardware na pag-aari ng isang Chinese. Doon nagtatrabaho si Donna. Siya lang noon at walang bantay. At wala namang ibang customers. Nakatutok siya sa kanyang cellphone at nakangiti. Nanginginig ako noon sa galit dahil iniisip kong kausap niya si Andy. Huminga ako ng malalim bago siya nilapitan. Nagpanggap akong bibili ng martilyo. Noong nakita niya ako ay inaasahan kong makikilala niya ako bilang asawa ni Andy.
Pero nung makita niya ako, Mama Mia, ay mukhang wala siyang alam. Naisip ko baka naman nagpapanggap lang siya na hindi niya ako kilala. Nginitian ko siya nang magkaharap na kaming dalawa. Inasikaso naman niya ako at ni minsan ay hindi ko napansin sa kanya na may alam siya tungkol sa akin at kay Andy. Kinalma ko ang sarili ko dahil parang gusto ko siyang sampalin noon. Huminga ako ng malalim bago ko siya kinausap para malaman ko mula sa kanya ang totoo. Pwede ba makita yung mga binibenta niyong martilyo? Bibili ako. Ilan po? Gawin mo ng 10. 10? Ang dami naman ata, ate. Makaate ka naman dyan. Mas mukha ka namang matanda kaysa sa akin. Joke lang. Hindi ko ikakahiya ang edad ko, ha? 51 years old na ako pero hindi halata, di ba? Tingnan mo, mas bata pa ako sa'yo. Ilan taong ka na ba? 50. Ah, kala ko naman isang dekada na yung tanda ko sa'yo. Isang taon lang naman pala. Ay, teka, kukuha na muna ako ng mga martilyo na kailangan mo. 10 ba talaga? Oo. Okay, sige. Parang ang dami naman yata. Saan mo gagamitin? Ipangpupukpuk ko sa ulo ng asawa ko at kabit niya. Tig-5 sila. Ay naku, parehas tayo nang gagawin sa mga karelasyon natin. Kasi ako, kapag nahuli ko yung boyfriend ko na may iba, baka hindi lang martilyong ipupukpuk ko sa kanya, sa kanila. May boyfriend ka? Bakit? Dapat ba asawa na? Late bloomer kasi ako. Ngayon lang ako nagkaroon ng karelasyon. Gano'n na kayo katagal? May 1 taon na ring mahigit. Mahal ka ba niya? Ay, ano ba namang tanong yan? Kung totoong mahal ka niya, dapat ikaw lang, 'di ba? Ha? Paano kung isang araw malaman mo na meron pala siyang iba? Hindi ko alam kung bakit ka nagtatanong ng ganyan. Donna, pauwiin mo na sa akin ang asawa ko. Ha? Anong asawa? Si Andy. Ibalik mo sa akin ang asawa ko. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Umalis ka na nga. Huwag ka manggugulo dito, ha. Parating na ang boss ko. Ako ang asawa ng boyfriend mong si Andy. Walang asawa ang boyfriend ko. Umalis ka na, sabi. Ako! Ako ang asawa ng boyfriend mo! Aray ko! Hindi ko alam ang sinasabi mo. Aray! Tanga ka ba? Ha? Tanga ka? Ako na ang nagsasabi sa'yo, may asawa ng kinakalantari mo! Wala akong karapatang saktan ako! Bitawan mo ko! Ikaw ang nagsimula! Ikaw ang unang bumitaw! Ayaw mo, ha? Talaga! Ano pang dapat kong malaman kay Andy? Asawa mo ba talaga siya? Kaya ako nandito para bawiin siya sa'yo. Akin si Andy! Kabit ka lang! Wala na siyang asawa! Yan ba ang sinabi niya sa'yo? Sa tingin mo ba ganun ako kadesperada na pumatol sa may asawa? Anong tawag mo sa ginagawa mo ngayon? Wala akong alam! Sinabi lang niya sa akin, hiwalay na siya sa asawa niya. Niligawan niya ako. Sinagot ko siya kasi ang sinabi niya naman, single siya. At naniwala ka naman agad? Wala akong alam. Wala akong kasalanan. Hindi ako pinalaki ng magulang ko para maging kabit lang. Babae ka, dapat inalam mo lahat. Kasi may tiwala ako sa kanya. At saan napunta ang sobrang pagtitiwala mo sa kanya? Umalis ka na! Pauwiin mo na siya sa akin. Kakalimutan ko lahat ng to, ibalik mo lang sa akin ang asawa ko. Paano ibabalik? Ilang linggo na siyang hindi umuwi sa bahay. Alam ko magkasama kayo. Ilang linggo ko na rin siyang hindi nakikita. Ang sinabi niya sa akin, nag-out of town siya para sa reunion ng pamilya nila. Reunion? Asawa mo siya, di ba? Bakit hindi mo alam? Asawa ko siya kaya alam kong walang reuniong nagaganap. Mama Mia, pinakita ni Donna ang usapan nila ni Andy sa Facebook.
Nagsabi naman si Donna ng totoo, Mama Mia. Family reunion ang dinahilan ni Andy kung bakit hindi siya pwedeng makipagkita kay Donna. Mas lalo lang akong nagalit. Hinintay ko na mag-out sa trabaho niya si Donna at saka kami nag-usap. Mahinahon akong nagtanong sa relasyon nila ni Andy. Sinagot naman niya lahat at naniwala ako sa mga sinabi niya. Nakilala raw niya si Andy sa isang inuman. Kasama raw ni Andy noon ang mga katrabaho niya. Nilapitan siya ni Andy at doon nagkakilala. Nanligaw sa kanya si Andy. Nag-alangan daw si Donna dahil pakiramdam niya hindi nagsasabi ng totoo si Andy sa kanya. Pero dahil nga nagkagusto na rin siya kay Andy ay nawala ang lahat ng kanyang pagdududa. Naging sila. At sa mga panahong hindi umuuwi sa akin si Andy ay kay Donna siya tumutuloy. Doon ko natahi lahat ng mga kakaibang kinikilos ni Andy sa akin. Doon ko na-confirm na kaya siya nanlamig sa akin ay dahil kay Donna. Sinabi ni Donna na iiwasan na niya si Andy. Pero sinabi kong wag muna. Nagtaka nga siya kung bakit. Sinabi ko sa kanya ang plano ko. Mama Mia, may kutob ako na hindi lang kami ni Donna ang babae sa buhay ni Andy. May kutob ako na may isa pa siyang kabit bukod kay Donna. Yun din ang sinabi ni Donna sa akin. Nakita ko ang galit sa mukha ni Donna nang mapagtanto namin na posibleng kasama ni Andy ang isa pa niyang kabit. Sinabi ko na hihintahin ko ang pag-uwi ni Andy para kumuha ng iba pang impormasyon. Nagpatuloy ang communication namin ni Donna. Nagsasabihan kami sa isa't isa ng mga update kung kanino uuwi si Andy sa pagbabalik niya. Makalipas lang noon ang ilang araw, Mama Mia, ay umuwi sa bahay namin si Andy. Hindi ko siya inaway para mas mabantayan ko siya. Relax lang noon si Andy kaya hindi niya napansin na ginalaw ko ang cellphone niya habang tulog na tulog siya. Hello, Donna? Marlene? Ano yun? Naistorbo ba kita? Hindi naman. Okay lang. Ano ba yun? May ibang ang babae si Andy. Shh, teka muna nga. Tumahan ka muna. Baka marinig ka ni Andy. Wala siya. Sabi niya may pupuntahan lang daw. Baka bukas na umuwi. Hindi ba siya pupunta sa'yo ngayon? Hindi. Sa Webes pa kami magkikita. Busy raw siya ngayon sa work eh. Andun pa raw siya ngayon. Ang sinungaling niya talaga. Gusto mo bang pumunta ako dyan ngayon? Huwag mo na ngayon. Baka bigla siyang bumalik. O magkita kaya tayo sa ibang lugar? Pwedeng wag muna. Kinakabahan ako baka mahuli niya tayo. Ikaw pa talagang matatakot? Eh siya nga itong naglolo ko. Kailangan lang muna nating mag-ingat. Mahirap na. Sa bagay, pwede mo bang ikwento sa akin kung sino yung isang kabit niya? Adele yung pangalan. Sila nga ang magkasama mula nung umalis siya rito sa bahay. Alam mo na ba kung taga saan ang Adele na yan? Hindi pa. Kailangan nating malaman para matigil na si Andy sa ginagawa niya. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Donna. Maski naman ako, no? Gusto mo pa rin ba si Andy? Hindi naman nawawala kagad yon. Hindi ako magsisinungaling. Pero wala na akong balak pang ituloy itong relasyon namin ngayong alam ko na ang lahat. Kaya nga ako makikipagkita sa kanya sa Webes eh. Makikipaghiwalay ka na sa kanya? Oo, ikaw? Hindi ko pa alam. Hindi ko kayang mawala ang asawa ko. Marlene, gumising ka nga. Niloloko ka niya. Dapat nga ikaw mas malakas ang loob na tapusin yung relasyon niyo eh. At kapag hiniwalayan ko siya, aangkinin mo na siya, ganon.
wow! Kakasabi ko lang sa'yo na hihiwalayan ko na siya, di ba? Mahal ko siya, oo, pero hindi ako tanga. Ayoko maging kabet, no? Sorry. Hindi ko pa rin kasi tanggap na kabit ka niya. Hindi pa nagsisink in sa akin yung tungkol sa inyo tapos malalaman ko meron pa palang isa. Naiintindihan kita pero sana magtiwala ka sa akin. Kung gusto mo i-text ko siya ngayon para tapusin na yung relasyon namin Para lang malaman mo na hindi na talaga ako interesado sa kanya. Wag! Oh, bakit wag? Di ba ito yung gusto mo? Wag mo muna siyang hiwalayan. Kailangan nating malaman kung ano pa yung mga galaw niya. Tulungan mo ko mahuli siya, please. Ay, sigurado ka ba? Oo. Okay. Ito naman yung mapapromise ko sa'yo. Walang mangyayari sa aming dalawa. Sisiguraduhin kong hindi rin siya makakapunta rito sa bahay. Hanggang text o tawag lang ang usapan namin. Hindi ko na itutuloy yung sa Webes. Hindi kaya makahalata siya? Hindi yan. Akong bahala. Okay lang bang magkita tayo bukas? O sige, magsabi ka lang. Marlene, Ano yun? pasensya na ha. Wala talaga akong alam na may asawa si Andy Parehas lang tayong biktima, Donna. Hayaan mo na yun. Tawagan mo lang kung kailangan mo ng kausap. Andito lang ako. Salamat. Ikaw din. Mama Mia! Weird man kung iisipin pero naging magkaibigan kami ni Donna dahil sa sitwasyon naming dalawa. Nagtulungan kami para malaman namin kung sino ang ikatlong babae sa buhay ni Andy. Nahirapan kami dahil walang social media account ang babae ni Andy na si Adele. Hindi namin alam kung paano siya hahagilapin. Ang meron lang ako noon ay ang mga screenshots ng usapan nilang dalawa ni Andy. Naiyak na lang ako habang naghahanap pa ng ibang ebidensya kahit hopeless na. Ang dami kong tanong noon sa isipan ko. Tulad kaya ni Donna wala ring alam noon si Adele na may asawa si Andy? Nag-overthink ako hanggang sa mauwi iyon sa sama ng loob. Tinawagan ko si Donna para maglabas ng sama ng loob, Mama Mia. Dahil kay Donna, nagkaroon ako ng isang kaibigan na mapagsasabihan ko ng sama ng loob tungkol kay Andy. Hindi ko inasahan na sa katauhan ni Donna magkakaroon ako ng kaibigan na makakaunawa sa sitwasyon ko. Nag-ingat kaming pareho ni Donna para hindi makahalata si Andy. Nagdamayan kaming dalawa. Alam ko noon na nagpapakatatag lang din si Donna, pero alam ko na nasasaktan din siya. Siyempre, mahal niya noon si Andy. Hindi nga lang niya pinapahalata sa akin dahil siguro ayaw na niyang dumagdag pa sa pinagdaraanan ko. Na-appreciate ko ang pagdamay ni Donna sa akin, Mama Mia. Kaya siguro napamahal si Andy sa kanya. Mama Mia, hindi pa rin umuuwi noon si Andy. Wala rin si Andy noon sa bahay ni na Donna. Pinuntahan ko na si Donna dati kaya alam ko kung hindi nga dumaraan noon si Andy sa kanya. Habang wala si Andy ay tinuloy ko ang pag-iimbestiga. Lumakas ang kabog ng dibdib ko nung tumambad sa akin ang mga detalye tungkol kay Adele. Naka-deactivate lang pala ang Facebook niya nung time na sinearch ko siya. Naka-private din ang ibang detalye sa kanya. Pero sapat na yun para may malaman na kami tungkol sa kanya. Sa tansya ko noon ay mas bata siya ng 10 years sa amin ni Donna. Nakaramdam tuloy ako ng insecurity, Mama Mia. Maganda rin si Adele at aminado ako noon na di hamak na mas maganda at mas sexy siya kaysa sa aming dalawa ni Donna. Napatanong akong muli sa sarili ko, kaya ko kayang harapin si Adele tulad ng pagharap ko noon kay Donna? Tinawagan ko si Donna para makipagkita sa kanya.
Sinabi kong marami na akong alam tungkol kay Adele. Hinintay ko na matapos sa work si Donna. Mga bandang 7:00 na iyon ng gabi. Para hindi kami mahuli ni Andy ay nag-check-in kaming pareho sa isang motel malayo sa mga bahay namin. Una akong nakarating sa motel at saka naman sumunod noon si Donna. Naabutan niya akong umiiyak. Niyakap niya ako at saka hinintay na kumalma. Nung kaya ko nang makipag-usap ay hinarap ko na siya. Nakita ko sa mukha ni Donna na nasasaktan na rin siya. Pinigilan lang niyang umiyak dahil ayaw niyang makisabay sa akin. Hinawakan niya ang mga kamay ko para ipakita ang suporta niya sa akin. Mas lalo tuloy akong naiyak noon. Pero sinubukan kong kayanin para matapos na ang lahat ng panloloko ni Andy sa amin. Ayoko na talaga, Donna. Ayoko na. Kaya mo pa ba? Hindi na talaga kaya. Ayoko na. Ano bang nalaman mo kina Andy at Adele? May nakita akong picture na magkasama sila sa iisang bahay. Silang dalawa lang. Nagko-comment ba ron si Andy? Naka-turn off yung comments sa mga post niya. Siguradong alam na ni Adele na kabit siya. Mukha nga. Pero ang kapal naman ng mukha niya para i-post yung picture nilang dalawa ni Andy. Sa lahat ng kabit, siya itong makapal ang mukha. Nagawa pa talaga niya mag-post? Buti pa sa kanya. Pumayag si Andy na magpa-picture. Tapos ako kapag magpo-post ako ng picture naming dalawa, magagalit siya. Sinabi niya na mas gusto niya naka-private lang yung tungkol sa relasyon namin. Iba naman pala ang totoong dahilan niya. Ganon din sa aming dalawa. Ayaw niya na nagpo-post ako tungkol sa amin. Sabi kasi niya, ayaw niya lang na pinagpepiestahan ng mga tao yung relasyon namin. Ay nako, mga rason niya. Pero bakit kay Adele pumayag siya? Hindi ko rin alam. Dahil ba mas bata sa atin? Mas sexy at mas maganda? Ay, naiinis talaga ako. Mas may pagmamalaki ba yung babae na yun kaysa sa atin? Bakit mas mahal niya si Adele kaysa sa akin? Bakit kailangan niya magmahal ng iba? Ay, hindi ko rin alam. Sumasakit na yung ulo ko sa kakaisip kung bakit may mga taong hindi makontento sa relasyon. Kailangan natin makausap si Adele. Alam mo na kung taga saan siya? Hindi. May nalaman ka ba tungkol sa pinagtatrabahuhan niya? Wala rin Anong gagawin natin, Donna? Gusto ko nang matapos to. Ako rin naman Pero Marlene, wala pa tayong magagawa sa ngayon. Kasi wala pa tayong ibang ebidensya. Bakit naman kasi binura ko pa sa cellphone yung screenshots ng usapan nila ni Adele? Magagamit natin yung picture na yan para gawing ebidensya. Ano sa tingin mo? Magkatabi lang kasi sila sa upuan. Mahihirapan tayong patunayan. Pero siya talaga yung kabit May ebidensya ka naman. Binura mo lang kasi. Sorry. Natakot lang kasi ako na baka mabuksan ni Andy yung phone ko. Lately kasi nagdududa na rin siya na meron akong iba. Malamang. Gawain kasi niya kaya pinapasa niya sa'yo. Anong gagawin natin, Donna? Ay, kaya mo ba siyang pauwiin sa bahay niyo para makakuha ka pa ng ibang ebidensya? Baka magalit siya kapag pinauwi ko Ikaw na lang kaya. Kaya mo bang kausapin siya para magstay muna sa'yo? Paano ka? Baka masaktan ka lang. Titiisin ko. Makakuha lang tayo ng sapat na ebidensya. Alam kong hindi aamin si Andy hanggat wala tayong napapakitang proof. Ayoko siya makita sa totoo lang Naiinis pa rin ako. Baka kasi hindi ko mapigilan ng sarili ko at masabi ko sa kanya lahat Donna, hintay mo na lang na umuwi siya sa'yo. Sigurado naman akong uuwi pa rin siya. i-message na lang kaya natin si Adele. Wag muna. Kailangan munang si Andy ang unang makaalam na alam na natin ang lahat. Bakit? Hindi ko rin alam. Naguguluhan din kasi ako Sorry Marlene Hindi ko na rin kasi kaya Bakit kaya? Kung kailan natuto na akong magmahal. Tapos tsaka pa mangyayari sa akin to.
Nag-inuman kami ni Donna sa motel na yon, Mama Mia. Naglabas kami ng sama ng loob. Nagkwento kami ng masasayang memories namin kasama si Andy. May mga pagkakataon noon na mag-iiyakan kami, magtatawanan at magsisisihan. Hindi namin maiwasan noon na makaramdam ng galit sa isa't isa, pero agad ding mawawala yun kapag na-realize namin na wala kaming kasalanan sa sitwasyon na yun. Hindi namin deserve na lokohin. Iyon ang paulit-ulit naming sinasabi sa mga sarili namin. Nangako si Donna na sa oras na magkaalaman na ay siya na mismo ang kusang lalayo kay Andy. Sinabi niya na kahit anong mangyari, kahit gaano pa niya kamahal si Andy, ay iiwanan niya pa rin ang asawa ko. Noong tinanong niya ako kung iiwan ko rin ba si Andy, ay hindi ako nakasagot. Napatanong ako, papaano ko iiwan yung isang taong gusto kong makasama sa habang buhay? Madaling araw na nung makauwi ako ng bahay. Akala ko noon wala si Andy. Nagulat na lang ako pagbukas ko ng pintuan, nakita ko siyang nakaupo sa sofa habang nagbabasa ng dyaryo. Tinanggal niya ang salamin niya at saka nilapitan niya ako. Inalalayan niya ako para makaupo. Napatitig ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, makalipas ang 2 taon, ay naramdaman ko muli na mahal niya ako. Napaiyak tuloy ako at hindi ko nun alam kung itutuloy ko ba ang plano namin ni Donna na halungkatin pa ang cellphone ni Andy. Naisip ko kasi baka mahal na niya ako ulit. Naisip ko rin na baka na-realize na ni Andy na mali ang ginagawa niya at handa na siyang iwan ng mga kabit niya. Niyakap ko siya at niyakap niya ako babalik. Nanghina ako noon, Mama Mia, at hindi ko na napigilan pang sarili ko na umiyak. Andy? Bakit ba naglasing ka na naman? Di ba, sinabi ko naman sa'yo na di maganda yan. Sorry. Naparami lang kasi. Kasi birthday ng kumare ko. Last na yan ha. Paano kung di ako umuwi rito? Sino mag-aasikaso sa'yo? Aasikasuhin mo ko? Malamang ka-live-in kita. Asawa. Ay, maligo ka na. Pagtitimpla kita ng kape para mabawasan yung kalasingan mo. Dali na. Kumain ka na ba? Mamaya na ako kakain. Gusto mo ipaghain muna kita para makakain ka na bago ako maligo? Hindi ka na nga halos makatayo ng maayos eh. Hayaan mo na ako. Ako nang bahala sa sarili ko. Maligo ka na. Andy? Ano yun? Mahal mo pa rin ba ako? Ano bang klaseng tanong yan? Gusto ko lang malaman. Gusto ko lang marinig sa'yo. Oo. Mahal mo ko? Sabihin mo. Mahal kita. Pero bakit may iba ka na? Ha? Ano na naman yan, Marlene? May iba ka na eh. Lasing ka lang. Bakit kailangan mo maghanap ng iba? Marlene. Alam ko na ang lahat, Andy. Alam ko ng kabit mo si Donna. Paano? Ay, bukas na tayo mag-usap. Itulog mo muna yan. Sige na. Hindi! Mag-usap tayo ngayon. Alis ako. Bakit lagi mo na lang tinatakasan ang problema natin? Ayoko lang na pinagbibintangan mo ko. Nakausap ko na si Donna. Alam na niya. Eh di doon ka maniwala. Magsama kayo. Mga praneng. Hindi kami praning. Alam lang namin ang totoo. Ikaw lang tong ayaw umamin. Kasi nga wala akong dapat aminin. Umamin na nga yung kabit mo eh. Maghiwalay na lang tayo. Sige, maghiwalay na tayo. Ang tapang mo ah.
Huwag kang magmamakaawa sa akin, oras na tutuwanin ko tong hiwalayan natin. Bago kita pakawalan, sabihin mo sa akin, sino si Adele? Ha? Paano mo nalaman yung tungkol kay Adele? Hindi mo ba itatangging kabit mo rin si Adele? Saka na tayo mag-usap. Kailangan ko na umalis. I-deny mo, Andy! I-deny mo na kabit mo si Adele! Total, ginawa mo na kay Donna, bakit hindi mo rin gawin kay Adele? Hindi ko siya kabit. Ano mo siya? Friend? Pinsan? Ka-work? Ano? Marlene! Aba ka nanay mo! Sa ilang taong relasyon natin, di mo ko pinalapit sa pamilya mo. Baka nga si Adele yung nanay mo, ano? Asawa ko siya. Legal na asawa. I'm sorry, Marlene. Kung meron mang kabit dito, si Donna yon. At ikaw. Parang gumuho noon ang mundo ko nang sinabi ni Andy na legal niyang asawa si Adele. Inamin niya na matagal na silang kasal at pansamantalang nagkahiwalay lang dahil nag-cheat si Andy kay Adele. Sa mga panahong nagkahiwalay sila ay ako naman ang naging karelasyon ni Andy. Ang hindi ko nun alam ay nagkabalikan silang muli. Kaya pala di na siya halos umuuwi noon. Dahil bukod kay Donna, si Adele din ang madalas niyang uwian noon. Wala ring alam noon si Adele tungkol sa amin ni Andy dahil malaki na ang tiwala niya sa kaniyang asawa. Sinabi ni Andy na balak naman daw niyang sabihin sa akin ang tungkol kay Adele pero hindi lang siya makakuha ng tamang tiyempo. Sinabi niyang mahal pa niya ako pero mahal din daw niya ang asawa niya. Mama Mia, pinanghawakan ko ang sinabi niyang mahal niya ako. Nakiusap ako na piliin niya ako. Naguluhan siya. Sinabi niyang hindi raw pwede dahil kasal sila ni Adele. Mama Mia, sa sobrang pagmamahal ko kay Andy, ay sinabi kong handa akong maging kabit. Huwag lang niya akong iiwan. Pumayag si Andy sa setup naming dalawa. Sa grabing pagmamahal ko ay pumayag akong maging kabit niya. Pumayag ako noon na paminsan-minsan lang siyang umuuwi sa akin. Hindi ko sinabi kay Donna ang mga nalaman ko. Sinabi ko lang sa kanya na bibigyan ko ng chance si Andy. Baka kasi matauhan. Nainis si Donna sa akin dahil sa pagiging malaking tanga ko at naintindihan ko siya. Nilayuan na ako ni Donna at nalaman ko rin na hiniwalayan na niya si Andy. Mama Mia, sobrang katangahan ba? Pero sa loob ko noon natuwa ako dahil si Adele na lang ang kaagaw ko sa puso ni Andy. 5 taon na ang nakakalipas. Pero heto pa rin ako at isa pa rin kabit. Natanggap ko na ang sitwasyon namin, Mama Mia. Alam kong hiram lang si Andy at alam kong anytime ay pwedeng matatauhan siya at pipiliin na niya ang totoo niyang asawa. Pero sa ngayon na hindi pa yun nangyayari, titiisin ko muna ang lahat. Magkakasya na lang ako sa panandaliang ligaya kasama si Andy. Pinagdarasal ko na lang na balang araw kapag natauhan na si Andy, magawa ko nang tanggapin na hindi talaga kami para sa isa't isa. Pinagdarasal ko na sana kung dumating man ang araw na yon, sana kayanin ko, Mama Mia. Tulad ng ginawa kong pagkaya na maging isang kabit, wag lang mawala sa buhay ko ang lalaking pinakamamahal ko. Ang inyong forever kabarangay, Marlene.